Nasa linya natin Rear Admiral Roy Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Rear Admiral, si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Yes, good morning, Joel and Zeng. At sa mga sumusubaybay sa inyo sa programa nyo, magandang umaga sa ating lahat. Alright, meron na sa pag-asa pero alam ko ang Escoda at Ayungin po ang nasa monitoring po ninyo. Meron din ba sa Escoda at saka sa Ayungin na mga presence nitong mga barkong ito ng China? Yeah, alam mo, yung ating monitoring, Joel and Zeng, ang ginagawa natin ngayon is on a monthly basis para makita natin ang kabuuhan at yung bigger picture. Dati naman, weekly tayo na monitor, nagre-report yan, ito on a monthly basis. Pero ang presensya nila, meron yan sa Ayungin, meron sa Escoda, sa Pag-asa. Makikita natin ang maraming pagtitipon-tipon ng mga maritime militia ay yung malapit sa Pag-asa sa Subi Reef at yung malapit sa Ayungin na Mischief Reef. Sapagkat yun naman ay mga enclosed haven, mga enclosed marina yon. So safe harbor nila yon. Kaya doon ang maraming concentration ng kanilang mga maritime militia. Kasama na rin ang PLA Navy at ang Chinese Coast Guard. Yung pong information na napabalita, Rear Admiral, na nasa 75 na barko ng China ang nandun sa may Pag-asa Island, galing kay Ray Powell, 'di ba? Isang security expert sa Estados Unidos. Pero ito po ba ay confirmed ng local authorities? Yung ating monitoring will show us yung numbers ay ang Subi Reef kasi is within the territorial sea ng Pag-asa. Opo. So yung numbers, that will be fairly accurate. So, malapit lang naman yun sa Pag-asa. Pag lumabas na Subi, nasa karagatan ka na rin ng Pag-asa. Pag ganun Yaman nga lang, ang kanyang report lang is on a particular time and in a particular place. Opo. That we look at the entire expanse of the West Philippine Sea. Okay, pero kung base sa ating monitoring, ano po ang lagay ngayon doon sa Subi Reef malapit sa Pag-asa Island? Yeah, I have to check yung kailan niya na-report yun o kailan namataan yun. Yung exact date and time. But again, I mentioned yung ating monitoring would tell us that yung Subi, yun talaga naman ang, kumbaga, terminal yan. Opo. Paradahan yan ng mga maritime militia. Okay. Na on some days, umaabot siya ng 150 to 200. May times naman na konti ang nandun. Okay lang po yun kung ginagawa nilang terminal yung teritoryo natin? Actually, hindi okay yan sapagkat kahit isa lang na pumasok sa ating teritoryo, illegal presence na yun. Yun nga lang, yung Subi Reef, na-develop na nila yan over the past years, since 2012-2013. Nung ma-develop nila, meron siyang enclosed marina, enclosed harbor, na doon dumadaong, doon nag-aangkla ang mga maritime militia, mga PLA Navy at mga Chinese Coast Guard. So kung na-develop na po nila, Rear Admiral, hindi na natin mababawi yon? It would take more than the military instrument of national power para mabawi yon. That's a higher level of government yan. So sa ngayon, hindi na tayo makapasok doon sa may Subi Reef? Noon pa man, hindi tayo pumapasok doon sapagkat low-level feature lang naman yan na pag high tide, natatakpat ang karamihan niya. Nung nag-reclaim sila at ginawang naval base, naging off-limits yan sa atin. Okay. Talagang off-limits pa ang Pinoy. Pero ito, Rear Admiral, kung hindi okay na nandun ang presensya nila, meron ba tayong ginagawa para ipadama na atin yung lugar na yan? Tinataboy ba natin sila o ganun pa rin yung ating postura para hindi umabot sa, alam mo yun, Weng, enkwentro, hinahayaan na lang natin muna? Hindi naman, sapagkat tuwing may nakikita naman tayo na within the EED natin, within our territorial sea, lalo-lalo sa Pag-asa, dinadocument natin lahat yan at binibigay sa kaukulang ahensya ng gobyerno for the appropriate action. And pag sa DFA naman, we give them all the information they need for the appropriate diplomatic process. Okay. Ano po ba ang pasilidad na nandun na sa Subi Reef? Ang Subi Reef ay merong runway, merong mga ports and harbors, may mga storage facilities, may mga communications equipment, may mga radar domes. Kumbaga, fully operational naval base nila yan. All developed by China? Yes, right. Okay. Talaga namang next to impossible na yan, Joel. Mahirap na talaga mabawi yun. Siguro ang pinakamainam na lang na mangyari dyan. Ako, at the end of the day, ang iniisip ko dyan parang build, operate, transfer. Kasi, Pwede. hindi, kasi, Weng, atin yan Oo, totoo sabihin yan. ng, kung magkakaisa ang buong mundo, ibigay nyo sa Pilipinas yan, wala naman siguro sila magagawa kundi ibigay yan. Gusto kong Build, isipin na operate, gano'n din transfer, Kaso yun nga, ang arbitral natin, di masunod-sunod ng China. Pero ano po ang pwede natin gawin kung halimbawa po na lumalabas sila doon sa may bahagi ng Subi Reef at talagang, ang sabi po kasi sa report, nandun na sila sa municipal waters ng Pag-asa Island?
Yes, kasi pag lumabas ka naman sa Subi, that is already within 12 nautical miles Oo. of Pag-asa. Mm. And if I'm not mistaken, ang municipal water is 6 nautical miles. So para So talaga pag description is lumabas ka, don't throw away. dumidikit ka na. Oo. Okay. Anong ginagawa nilang activity doon? Meron ba kayo nakikitang mga fishing activity silang ginagawa? Kasi, alam nyo, nagbibiroan kami ni Weng kanina eh. Kailangan nating mag-import po ng 8,000 tons ng, isda. Eh baka kako, nanguhuli na sila dyan para i-export po sa atin. Na yun ang hinala po na maraming Pilipino sa ating kinukuha, tapos tayo rin ang binebentahan. Meron bang mga fishing activities na ginagawa, Rear Admiral? Ang fishing activities naman sa kalawakan ng South China Sea or West Philippine Sea ay seasonal. Mhm. So, depende sa panahon ng taon, pag open ang fishing season, may mga fishing fleets naman from Southeast Asian countries na nagpi-fishing doon. I'm just not sure right now kung ano yung trend ng fishing activities. Pero hindi naman buong taon na may mga nangingisda dyan. Itong mga maritime militia na namamataan natin, generally they are not there for fishing, bagamat ito naman ay mga fishing boats na illegal na ginagamit ng enablers or multipliers ng Coast Guard at ng PLA Navy. And yet wala Hindi tayong naman pwedeng siya- gawin sa kanila, Rear Admiral. Pag pumapasok ito, usually pag nag-fishing naman sila, ang malakas naman na fishing ground ay yung taas pa ng Kalayaan Island Group Mhm. sa may Paracels, which is between actually China and Vietnam, at sa Baho de Masinloc. Yun, pag may mga fishing activities, yung BIFAR at yung Coast Guard, may mga ginagawa namang kaukulang aksyon. Okay. Sayang lang na imagine mo, di ba, sabi niyo, Rear Admiral kanina, hindi talaga natin pinapasok kasi parang maliit lang siyang lugar, mababaw ba o malalim, Rear Admiral, yung Subi Reef. And yet, nagawa ng China yung bagay na hindi natin nagawa. At yun ang Mabilis. nakakapanlumo. Mabilis silang magtayo, Weng. Oo, kaya nga With eh, all diba? the technology that they have. Yes, no? oo. Anyway, as of the last monitoring po ninyo, ilan ho? Meron ba tayong particular o exact number ng mga Chinese vessels? Chinese vessels dyan sa mga lugar nating inaangkin? Yeah, yung pinaka-last report natin, kasi monthly tayo nagre-report, was released first, I think November 2, November 3. So malapit naman tayo kasi end of November naman. That was covering the month of October. Ito naman for the month of November, in a few days matatapos po natin yung monitoring for November 1 to 30. Karaniwan po ba in a year, anong season yung marami talagang dumadag sa mga Chinese vessel dyan sa teritoryo natin? If we are referring to the Maritime Militia, Opo. Coast Guard, and the PLA Navy, all year round, nandyan yan sa Mischief, sa Johnson, at sa Subi. Ang mga fishing fleet nila, depende sa season. Although ito namang mga maritime militia, these are actually fishing boats Yun nga na eh. ginagamit nilang extension ng Coast Guard at ng PLA Navy. Nagiging disguise, hindi ba po? Hindi na nga dinidisguise eh. Lantaran na nga eh. Oo. Po, no? Anyway, sige, Rear Admiral, salamat sa oras po ninyo. Ay, Alam thank ko, you. meron kayong lipad na gagawin in a matter of minutes. In the meantime, salamat to sa oras at Thank you, sir. sa mga susunod na pagkakataon ulit. Yes, Joel, walang anuman. Joel and Weng, maraming salamat din at sa mga sumusubaybay sa programa ni Joel and Weng. Keep tuning into them. Maraming salamat. Thank you Good po, morning, Rear sir. Admiral Roy Vincent Trinidad. Alam mo, Weng, Hilingan, walang pinopro.